Kung akala ninyo ng traditional na pagbabangko at ang digital assets ay forever na magkakaroon ng hidwaan, nagkakamali po kayo mga ka-crypto. Sapagkat isang major shift po sa global payments infrastructure ang opisyal na magsisimula ngayong buwan ng June 2026. Yan ang sabi po sa ating balita dito mula kay Times Tabloid ay Ripple or XRP has links with banks preparing to launch with SWIFT. Habang ang atensyon ng marami ay nakatutok lamang sa pang-araw-araw na takbo ng crypto market, ang SWIFT ay naghahanda na para i-roll out ang kanilang pinakabagong framework para sa tinatawag po nating account-to-account cross-border payments. At ang pinakamainit na balita po rito ay higit sa 25 malalaking bangko sa buong mundo ang sabay-sabay na magiging live kasama po ang bagong system na ito. Dito po pumapasok ang pansin ng mga crypto market observers at isang sikat na analyst na nagbahagi ng kanyang napakagandang analysis. Ayon po sa kanyang pagsusuri dito, ang dambuhalang overlap o pagtatagpo ng mga established financial institutions at ng blockchain-based payment networks ay hindi na pwedeng baliwalain. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang koneksyong ito ng napakadetalye para maintindihan po natin kung bakit ang buwan na ito ang pwedeng maging simula ng isang bagong era para sa XRP integration. Ayan, simulan po natin ang tungkol sa bagong framework ng SWIFT at ang mga kasamang bansa. Ayan. Ang cross-border payment initiative po ng SWIFT ay magiging live na ngayon po, ngayong katapusan ng June 2026. Ang balita po na ibinahagi rito ng isang sikat po na analyst na kilala bilang si Chart Nerd ay nagpapakita ng isang official discussions o usapan mula sa SWIFT. Dito ay ipinaliliwanag ang isang bagong international payments framework na nakafocus po sa pagpapabilis at pagpapamura ng mga retail cross-border transactions. Ibig sabihin, ang mga padala o remittances ng mga ordinaryong tao at kumpanya sa iba't ibang panig ng mundo ay makakaranas po ng malaking upgrade. Ang mga corridors o bansa na kasama sa major rollout na ito ay kinabibilangan po ng Australia, Bangladesh, ayan, nandito po, ayan, Bangladesh, Canada, China, Germany, India, Pakistan, Spain, Thailand, United States at saka United Kingdom. Isipin po ninyong mga kakripto ang laki ng ekonomiya na yan. Ayon po sa announcement, ang mga payments na dadaan sa bagong system na ito ay magkakaroon po ng tinatawag na cost certainty. Ibig sabihin, alam mo agad kung magkano ang bawas o fee nang walang hulaan. Magkakaroon din ito ng full value delivery, end-to-end traceability kung saan pwedeng i-track ang pera real-time. At higit po sa lahat, faster processing speed. Nakasa din na magiging available ang instant settlement kung saan posible ito. Dahil higit po sa 25 banks ang target mag-go live sa katapusan ng buwan. Asahan natin na magiging sunod-sunod ang pag-expand ng mga rota bago pumatapos ang taong ito, taong 2026. Sa aking opinion, kung susuriin po natin ang development na ito, napakalaking balita po nito para sa buong fintech space. Sa loob ng maraming taon, sanay na tayo. Sanay po tayo na ang pagpapadala ng pera abroad ay inaabot ng ilang araw at napakamahal dahil po sa napakaraming middleman na bangko. Ang desisyon po ng SWIFT na gawin itong instant at saka transparent ay patunay na nararamdaman na nila ang pressure mula sa labas. Pero ang pinakamagandang tanong po dito ay ito. Bakit excited ang crypto community kung ang balita naman ay tungkol sa SWIFT na isang traditional na sistema? Yan po ay dahil sa likod ng mga headlines na ito, may isang network ng mga bangko na matagal nang nakikipag-ugnayan sa Ripple ecosystem. Ang modernization na ito ay hindi lang basta pagpapalit ng software. Ito ay ang pagbubukas ng pinto para sa mga makabagong teknolohiya na may kakayahang mag-handle ng instant settlement. Ayan, pag-usapan po natin ang Ripple connection ayon sa pagsusuri ng analyst na si Chart Nerd. Ayan, dito po natin ipasok ang naging pahayag at pananaw ng analyst na si Chart Nerd. Ang kanyang central argument ay napakasimple pero napakatindi ng implikasyon. Ang Ripple ay may umiiral ng relasyon o partnership sa isang napakalaking bahagi ng mga bangkong kalahok
o bagong coalition na ito ng SWIFT. Gusto kong linawin na wala pong direktang claims ang analyst na kukunin o gagamitin agad ng SWIFT ang XRP para sa kanilang mismong sistema. Gayunpaman, ang point po ng analyst ay napakalinaw. Ang kasalukuyang banking connections ng Ripple ay naglalagay po sa kumpanya sa isang napaka-advantageous na position habang nag-i-evolve ang buong global payment networks. Ayan, sa nakalipas na mga taon, ang naratibo sa market ay palagi pong SWIFT versus Ripple. Ayan, palagi po silang ipinapakita bilang magkaaway. Ayan, magkaaway na naglalaban para sa trono ng global cross-border payments. Pero ngayon pong taong 2026, nakikita natin ang isang malaking shift na naratibo. Ang usapan ay hindi na tungkol sa kung sino ang papatay sa isa, kundi kung paano po sila magkakaroon ng tinatawag na interoperability. Ito ang kakayahan ng mga traditional na bangko na kumonekta sa iba't ibang settlement at liquidity options gamit ang iisang integrated infrastructure nang hindi na kailangang gibain ang kanilang lumang sistema. Kaya sa aking opinion, dito po natin makikita kung gaano naging strategic ang galaw ng Ripple sa nakalipas na isang dekada. Habang ang ibang crypto projects ay busy sa paggawa ng mga meme coins o mga laro, ang Ripple naman ay nag-focus sa pagbuo ng relasyon sa mga central banks at Tier 1 financial institutions. Ngayon po na napipilitan ang SWIFT na mag-upgrade, ang mga bangkong kasama sa network ay naghahanap ng mga paraan para maging mas efficient ang kanilang liquidity management. Kaya isipin po ninyo mga crypto, kung ang isang bangko ay gumagamit na ng teknolohiya ng Ripple para sa ibang aspeto ng kanilang negosyo at kasama sila ngayon sa bagong SWIFT initiative, mas madali para sa kanila na pagtagpuin ang dalawang mundong ito. Ang network effect ng Ripple ay unti-unti nang nagiging isang dambuhalang kalamangan na may hirap na pong tapatan ng kahit sinong bagong player sa crypto space. Ayan, pag-usapan naman po natin ang papel ng Thunes at ang alternative payment rails. Yan, highlight lamang po natin. Sa mga ulat na lumabas, may mga partners ang Ripple tulad po ng Thunes na nagiging napakahalaga sa usapang ito. Ang Thunes at ang mga katulad nitong network ang nagsisilbing tulay o tagapagtugma sa pagitan ng mga traditional na bangko at ng mga alternatibong payment rails. Kabilang na ang mga digital assets at stablecoin-enabled networks. Sa pamamagitan po ng ganitong klase ng koneksyon, ang mga malalaking institution ay pwede pong makakuha ng access sa mga high-efficiency settlement systems nang hindi po nagkakaroon ng complete overhaul o malawakang pagbabago sa kanilang kasalukuyang core banking systems. Ito po ang dahilan kung bakit ang June 2026 rollout ay binabantayan ng maraming market participants. Ang interoperability ay nangangahulugan na ang isang transaction ay pwede pong magsimula bilang isang traditional na bank deposit, dumaan sa isang blockchain network tulad po ng Ripple para sa instant cross-border settlement at makarating sa destinasyon nito bilang fiat currency muli. Lahat ng ito sa loob lang ng ilang segundo. Ito ang tinatawag pong seamless integration. Ngayon, sa aking opinion, napakahalaga na maunawaan po natin ang konsepto ng alternatibong payment rails. Ang mga bangko ay parang mga sasakyan na tumatakbo sa isang lumang highway. Ang bagong framework ng SWIFT ay parang pag-aayos ng kalsada para mas mabilis ang takbo. Pero ang teknolohiya po ng Ripple at ang mga partners tulad po ng Thunes ay parang paglalagay ng express lane o skyway sa gilid ng highway na iyon. Ang mga bangko ay hindi na kailangang magpalit ng sasakyan. Kailangan lang nilang pumili kung aling lane ang mas mabilis at mas mura sa oras na iyon. Ang pagkakaroon po ng ganitong klaseng flexibility ay nagbibigay po ng malaking value sa mga institutions dahil maaari po nilang i-optimize ang kanilang capital nang hindi po nagpapadala sa matataas na liquidity fees at traditional na sistema. Ito po ang tunay na kahulugan ng modernization. Ayan, pag-usapan naman po natin ang cooperation over competition ngayong taong 2026. Ayan, ang mas malalim po na mensahe sa likod ng ulat at analysis na ibinahagi ni ChartNerd ay ang katotohanan na ang hinaharap ng global cross-border payments ay hindi po tungkol sa kompetisyon, kundi sa kooperasyon.
Ang lumang ideya na ang crypto ang papalit sa buong banking system ay unti-unti na pong pinapalitan ng mas makatotohanang pananaw kung saan ang blockchain technology ay nagiging backbone o infrastructure ng modern banking. Habang ang SWIFT ay nagpapatuloy po sa kanilang modernization, ayan, highlight lang natin. Yan, ay habang sila ay nagpapatuloy sa kanilang modernization efforts at pinapalawak ang kanilang bagong kakayahan, ang mga umiiral na relasyon ng Ripple sa mga bangko ay patuloy na hihila ng pansin mula sa mga investors at saka analyst. Para sa mga sumusuporta kay XRP, ang paparating na rollout ngayong buwan ay isang malinaw na halimbawa kung paano ang digital asset infrastructure ay nagiging bahagi na ng mas malawak na financial ecosystem. Kahit na ang mga balita sa media ay nakatutok lang sa mga traditional na pangalan ng bangko. Sa aking opinion, kung iisipin po natin, napakatalino ng ganitong klaseng ebolusyon. Kung ang Ripple ay patuloy na makikipagkompetensya ng direkta sa SWIFT, aabutin po ng ilang dekada bago sila makalapit sa network size nito dahil sa tiwala na binuo ng SWIFT sa loob ng mahabang panahon. Pero sa pamamagitan po ng pagpuposition bilang isang katuwang sa interoperability, pinapayagan po ng Ripple ang mga bangko na pumasok sa crypto space sa kanilang sariling pace o bilis ng walang takot sa regulasyon. Ang June 2026, ayan, rollout na ito ay isang validation na ang direksyon ng global finance ay papunta na po sa isang unified ledger system kung saan ang iba't ibang teknolohiya ay nag-uusap ng walang aberya. Kaya isipin po ninyo mga ka-crypto kung gaano kalaki ang volume ng transaction na dumadaan sa 25 banks na kasama sa initial launch ng SWIFT. Kung maliit na porsyento lang ng volume na iyon ang dumaan po o gumamit ng liquidity networks na may kaugnayan sa Ripple, napakalaking panalo na ito para sa ecosystem. Ito ang dahilan kung bakit hindi po natin dapat tinitingnan ang SWIFT bilang kaaway. Ang kanilang pag-upgrade ay patunay na ang lumang sistema ay hindi na sapat para sa bilis ng mundo ngayon. At ang Ripple ay handang-handa na magbigay ng solusyon sa likod ng mga eksena. Yan ang isa pang aspeto na dapat po nating pag-isipan ay ang tinatawag na liquidity management ng mga bangko. Sa tuwing nagpapadala ang isang bangko ng pera sa ibang bansa gamit ang lumang SWIFT system, kailangan po nilang mag-pre-fund ng mga account sa bansang tatanggap ng pera. Ang tawag po dito ay Nostro at saka Vostro accounts. Milyong-milyong dolyar ang natutulog sa mga accounts na ito para lang masiguro na may perang pwedeng i-release kapag may dumating na transaction. Ito ay isang napaka-inefficient na paraan ng paggamit ng kapital dahil ang perang natutulog ay walang kinikitang interes at hindi po magamit sa ibang mga investments. Ngayon, ang bagong framework po ng SWIFT ay naglalayong ayusin ang bilis ng pagpapadala. Pero ang problema sa natutulog na kapital o liquidity ay nananatili pa rin kung gagamitin ang lumang paraan ng settlement. Dito po nagiging napaka-attractive ng blockchain-based networks. Sa pamamagitan po ng on-demand liquidity, ang mga bangko ay hindi na kailangang mag-pre-fund ng bilyong-bilyong dolyar sa buong mundo. Pwede po silang magpadala ng halaga ng instant at mag-settle sa loob ng ilang segundo gamit ang mga alternatibong rails na ibinibigay ng Ripple at ng kanilang mga partners. Ayan, ang issue ng pre-funding ang siyang pinakamalaking sakit sa ulo ng mga global CFOs at saka treasury managers ng mga bangko. Isipin po ninyo kung magkano ang nawawalang kita sa mga pondong natutulog lang sa iba't ibang bansa para lang maghintay ng transaction. Ang bagong framework ng SWIFT na magiging live ngayon pong June 2026 ay isang hakbang para sa mas mabilis na pag-uusap ng mga bangko. Pero ang tunay na settlement layer ang magpapasya kung gaano katipid ang operasyon na ito. Kung ang pananaw ng analyst na si Chart Nerd ang susundin natin, ang pagkakaroon po ng Ripple ng direktang links sa mga bangong ito ay nangangahulugan na kapag napagtanto ng mga institution na kulang ang bilis ng SWIFT kung walang kaakibat na murang liquidity, ang technology ng Ripple ang pinakamalapit at pinakamadaling opsyon na pwede po nilang i-activate. Ang June 2026, ayan, June 2026 rollout ay magsisilbing isang malaking real-world test kung saan makikita po natin kung paano tutugon ang mga bangko sa hamon ng modern finance. Ngayon ay bakit nga ba ngayong June 2026 nangyayari ang lahat ng ito?
Kung susubaybayan natin ang takbo ng global regulation, makikita po natin na ang mga bansa ay unti-unti nang naglalabas ng malilinaw na guidelines para sa digital assets at stablecoins. Ang United States, United Kingdom at ang European Union ay mayroon ng mga umiiral na batas na nagbibigay po ng proteksyon sa mga institusyon na gustong gumamit ng blockchain technology. Ang timing ng SWIFT rollout ay hindi po isang paimbabaw ng desisyon. Ito ay tugon sa isang handa at regulated na kapaligiran. Ang pakikipagtulungan ng mga partners po gaya ng Tunes ay nagpapakita rin na ang fintech industry ay hindi na po naghihintay para sa isang single global standard. Sa halip, gumagawa po sila ng mga bridge o tulay na kayang mag-adapt sa kung ano ang available na technology. Ang kakayahan po ng Ripple na maging flexible at mag-alok ng mga solusyon na hindi po humihingi ng kabuuang pagbabago sa banking system ay ang kanilang sikretong sandata para sa malawakang adoption. Napakahalaga po ng usapin ng timing. Kung ang rollout na ito ay ginawa noong mga nakaraang taon, kung kailan magulo pa ang regulasyon, malamang ay natakot ang mga bangko na sumubok ng anumang may kaugnayan sa blockchain. Pero ngayong June 2026, ang landscape ay tuluyan ng nagbago. Ang mga institution ay naghahanap na ng competitive advantage. Ang desisyon ng SWIFT na i-launch ang bagong framework na ito sa higit 25 banks ay patunay na ang buong financial ecosystem ay handa na para sa susunod na level ng digitization. Kaya bilang mga market observers, ang dapat po nating bantayan ay kung paano po mag-uugnay ang mga volume ng transaction sa mga darating na buwan. Ang Ripple ay nakaposisyon na sa tamang lugar, sa tamang panahon at kasama ang mga tamang partners. Ayan, para po sa marami sa atin, madalas nating asahan na kapag may magandang balita ang isang crypto project, dapat ay may malaking announcement agad na kasama ang mga malalaking pangalan. Pero ang tunay na institutional adoption ay hindi nangyayari sa isang iglap o sa pamamagitan ng isang press release. Ito ay nangyayari sa pamamagitan ng tahimik at unti-unting pagbabago ng mga back-end systems na ginagamit ng mga bangko araw-araw. Ang ulat po ng analyst na nagpapakita ng koneksyon ng Ripple at sa mga bangko ng SWIFT ay nagpapaalala po sa atin na ang tagumpay ng isang digital asset infrastructure ay sinusukat sa kung gaano ito kalalim nakabaon sa pang-araw-araw na daloy ng pera sa buong mundo. Kahit na ang headline ay tungkol po sa traditional system ng SWIFT, ang katotohanan ang mga kasamang institution ay may direktang tulay sa Ripple ecosystem ay isang napakalakas na indicator na ang hinaharap ng finance ay magiging hybrid o pinaghalong tradisyonal at makabagong technology. Kaya yan ang aking pananaw po sa balitang ito ay puno ng optimism, ngunit may kasamang disiplina. Ang June 2026 rollout po ng SWIFT ay isang malaking panalo para sa buong financial system dahil ipinapakita po nito na ang mundo ay gumagalaw na patungo sa mas mabilis at mas transparent na paraan ng pagpapadala ng halaga. Para kay Ripple at sa buong XRP community, ito po ay isang paalala ng diskarte ng kumpanya na makipagtulungan sa halip na makipag-away sa mga bangko ay ang tamang daan para sa pangmatagalang halaga. Ang interoperability na binibigyang diin ng analyst na si ChartNerd ang siyang magiging susi para sa susunod na yugto ng global finance. Ang mga pundasyon ay nailatag na, ang mga bangko ay magiging live na, at ang kompetisyon ay nagiging kooperasyon na. Kaya sa kabuuan, ang buwan po ng June 2026 ay magiging isang historical na panahon para sa global payments infrastructure. Ang pag-launch ng bagong framework ng SWIFT kasama po ang higit sa 25 na malalaking bangko sa mga pangunahing corridors tulad po ng US, UK, Canada at Germany ay patunay na ang instant at transparent transactions ay ang bagong standard sa buong mundo. Kaya ayan po, salamat po sa mahalagang analysis na ibinahagi dito ng analyst na si ChartNerd. Nakita natin ang malalim na overlap sa pagitan ng mga traditional na institusyong ito at ng nakatagong network ng Ripple. Habang ang SWIFT ay nag-upgrade ng kanilang kalsada, ang Ripple kasama ang mga strategic partners nito tulad po ng Tunes ay nagbibigay ng mga alternatibong rails na magdadala ng tunay na efficiency at makatitipid sa liquidity management ng mga bangko.
Ang hinaharap po ng finance ay hindi na tungkol sa kung sino ang mananalo sa laban, kundi kung paano po magtutulungan ang traditional na system at ang blockchain technology para sa isang mas maayos na global economy. At ayan mga ka-crypto, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Maraming salamat sa inyong panonood. Maaari na rin po ninyong panoorin ang recommended video natin dito.